Napinsala ang ilang bahay matapos manalasa ang buhawi sa gitna ng thunderstorm sa Dagupan City. Ilang bahagi ng bansa naman ang binaha dahil sa epekto ng low pressure area. Saksi si Oscar Oida. Nagbabasketball ang lalaking yan sa Dagupan City nang biglang napakaripas siya ng takbo dahil sa lakas ng ihip ng hangin. Nagsitakbuhan din ang ilang kabataan. Sa isa pang anggulo, kita kung paano tangayin ng hangin ang isang tolda. Hindi rin nakaligtas sa lakas ng hangin ang ilang paninda sa loob ng tindahang ito. Tinangay rin ng hangin ang bubong ng isang bahay. Talagang gulat na gulat po kasi ilang taon na po ilang bagyo na po yung dumaan dito. Ngayon lang po talaga ininangat yung bubong po namin. Ang mga nilipad na yero nagkalat sa paligid. Mayroon pang nakasabit sa isang puno. Wasak naman ang isa pang bahay matapos mabagsakan ng nabuwal na puno. Nagsagawa na ng clearing operation ng mga residente kasama ang opisyal ng barangay. Umikot naman po kami kagad at tinignan kung ano yung mga may tutulong namin. Actually, nag-report na rin kami sa CDRMC kagad. Ayon sa Pag-asa, ang nabuong buhawi ay bunsod ng thunderstorm. Pag nagkaroon tayo ng buhawi, yung thunderstorm nga makakaroon tayo ng biglang pagbabago ng hangin hanggat maaari ay pumunta sa mga matitibay na structure o sumilong man na sa area na malapit. Sa isang subdivision naman sa Antipolo, Rizal, hindi lang baha ang rumagasa. Grabe, dati putik, ngayon tae na. Tae na yung bumabaha rito. Laking gulat ng mga residente sa barangay Mambugan nang humalo sa baha ang umano'y dumi at sebo. Ayon sa barangay, magsasagawa ng backtracking ng CCTV para matukoy kung sino ang nagtapon ng dumi sa kanal. Nagkalat naman ang tipak ng mga bato at nagtumbahan ng ilang puno sa Bontoc Mountain Province dahil sa pagguho ng lupa. Bumara sa kalsada ang mga bato kaya pansamantala itong isinara sa mga motorista. Sa ngayon, isang linya pa lang ang nadadaanan habang patuloy ang clearing operation ng mga otoridad. Isa naman ang patay sa pagguho ng lupa sa barangay San Isidro sa San Andres, Catanduanes. Ayon sa pulisya, natabunan ng gubuhong lupa ang nasawi habang naghuhukay ito para umano makapagmina ng ginto. Ligtas naman ang dalawa niyang kasama. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Balot ng putik at nakatagilid naman ang bahay na yan sa Barangay Perez, Kidapawan City matapos ang pagguhuri ng lupa. Ayon sa mga otoridad, nagbitak-bitak ang lupa sa mataas na bahagi ng sityo na resulta ng serye ng mga lindol noong 2019. Dahil dito, inirekomenda ng CDRRMO ang 2 araw na pagsuspindi sa anumang aktibidad doon. Nagsagawa na ng clearing operations ang mga otoridad. Kaninang umaga, nakaranas din ng pag-ulan sa Quezon City, gaya sa Commonwealth Avenue sa bahagi ng Litex, kaya pahirapan ang pagsakay ng mga pasero. Punuan ang ilang pampublikong sasakyan. Nagpatuloy ang buhos ng ulan hanggang hapon. Kaya naman hindi na mapalagay si Eduardo, lalo na't mabilis magbaha sa kanilang lugar sa Araneta Avenue sa Barangay Tatalon. Nangangamba rin siya dahil nakaburol ngayon ang kanyang tiyahin. Ililikas ko na rin talaga. Kinakabahan na kami kasi baka mamaya bumaha na naman ulit eh. Mabilis naman daw humupa ang baha dahil nalagyan na ng malaking drainage ang lugar. Pero marami pa rin daw basura sa paligid. Pagtambak talaga basura dito, barado yung pornal namin. Alam mo, nataat na pinapong. Kanina lang, tone-toneladang basura ang nakolekta sa Vitas Pumping Station sa Maynila. Galing umano ito sa iba't ibang lugar sa Tondo at dumaloy sa Estero de Vitas. Ako si Oscar Oid, ang inyong saksi.